Sarado muna kami mga kasari. Bibili kaming ulam. Kasi gutom na. Kuklose muna ito sandali. Kasi tulog si Junakis. Walang magbabantay ng aming tindahan. Ayan mga kasari, pagkatapos kong magsara ng aming munting tindahan, ayan, lumabas na kami ni Habi dahil sa mga oras na yan mga kasari is nasa alas 3 na ng hapon. So ang mga person gipang gutom, kaya naalala pala namin mga kasari is early pala kami nag-breakfast kasi yung araw na yan mga kasari, araw ng aking follow-up check-up. Kaya early kami kumain noong umaga. So yung pagkagaling namin sa aking follow-up check-up is hindi na kami kumain ni Habi, hindi na kami nananghalian. Sobrang pagod nga namin galing dun sa aking follow-up check-up is nagpahinga lang saglit pagkatapos ligo, at pagkatapos naligo, ayan, dumiretso na kaming natulog, at pagkagising namin is alas 3 na. Sa sobrang pagod namin, hindi na namin namalayan yung oras, at pagkagising ni Habi, ayan, nagutom ang dodong, at ang sabi niya sa akin, lalabas nga raw kami dahil bibili kami ng ulam. Din kasi kami nakapagluto ng ulam mga kasari dahil sa sobrang aga naming umalis ni Habi. Luto lang kami ng nilagang itlog nung umaga, tapos gatas ako, tapos pagkatapos nun, ayun na, umalis na kami ni Habi. Hindi na talaga namin naisipang magluto, kaya ayan, kinahaponan. Nung nagising kami ni Habi, ayan, nagutom na talaga ang dudong, kaya ayan, namili na lang kami ni Habi ng fried chicken dyan sa may bagong bukas na, ewan ko ba, restaurant na yan, pero maliit lang naman, parang kainan. Susubukan niya raw kung masarap kasi yung may-ari ng nagbilhan namin ng fried chicken is Brad po yan ng pinsan ni Habi sa church. So ang sabi ng pinsan niya, masarap daw yung chicken. Kaya ayan, sinubukan ni Habi. At okay naman yung fried chicken, malaki, sa halagang 15 peso. Mahirapan ka na talaga sa kalisod paano ubusin fried chicken na binili mo. So ayan mga kasari, kung yung nakikita nyo na yun po yung grocery na palaging pinagbibilhan ko. Napakalapit lang dito sa pinagbilan namin ng ulam ni Habi. At syempre malapit lang din sa bahay namin. 15 minutes lang mga kasari yung aabutin kapag magmomotor ka. Pero pag maglalakad ka, aabutin ka ng siyam-siyam. Pagkatapos magbayad ni Habi, ayan, dumiretso na kaming umuwi dahil syempre gutom na rin talaga si Habi at hindi niya na raw kaya. Syempre bago kami makakarating sa aming munting palasyo, ayan, dadaan muna kami sa jungles, kabundukan, at puro damo ang makikita mo talaga mga kasari bago kami makakarating sa aming munting palasyo. Ilang minuto lang naman mga kasari yung layo ng pinagbilan namin simula sa labas hanggang papunta sa amin. So ayan, nakarating na kami at talagang makakain na talaga itong kuradang na ito. Syempre naaamoy ko rin yung manok na binili ni Habi, semi nagutom din talaga ang kuradang. At pagdating namin mga kasari, nagulat kami, bukas yung aming gate. Pala sa pagkamamadali namin, ayan, nakalimutan namin i-close. So mga kasari, hanggang dito na lang talaga ang kuradang dahil gutom na talaga ang pakiramdam ko sa mga oras na yan. So hanggang dito na lang mga kasari ang aking pagkukuda at pagdadada, hanggang bukas uli. Bye bye.